Ang kwento ay magsisimula sa isang bahagi ng lungsod, sa isang mataas na gusali, isang pagod na delivery boy na nagngangalang Haejun Lee ang paakyat sa hagdan ng isang matayog na gusali. Habang mabagal niyang inaakyat ang hagdan, napabuntong hininga siya ng malalim, pakiramdam niya ay mamamatay na siya sa pagod. Nang marating niya ang ika-28 palapag, napatingin siya sa elevator at napailing sa inis. Bakit hindi nila siya sinabihan na sira pala ang elevator? Kung nalaman lang niya, hindi na sana niya tinanggap ang order na ito. Habang hinihingal, pinindot niya ang doorbell, at maya-maya lang ay may isang babaeng sumilip mula sa pintuan. Sa wakas, nandito ka na rin. Sabi nito, sabay tanong, anong tagal mo? Napabuntong hininga si Haejun Lee, pagod na pagod at litong-lito sa inasta ng babae. Ngunit bago pa siya makasagot, marahas na inagaw nito ang supot ng pagkain mula sa kanyang mga kamay. Ang restaurant ay nasa tapat lang ng building na to. Hindi ako magbabayad ng delivery fee kung ganito katagal ang paghihintay. Reklamo nito. Napatingin si Haejun Lee sa elevator at galit na itinuro ito. Sira kasi ang elevator, sagot niya. Ngunit hindi siya pinansin ng babae. Sa halip, sinilip nito ang laman ng supot at agad na sumimangot. Seryoso ka ba? Malamig na ang lahat ng pagkain ko. Reklamo nito. Alam ko na mangyayari ito. Ang mga delivery service ngayon, walang kwenta. Sa puntong iyon, nagpanteng ang tenga ni Haejun Lee. Gusto niyang sumigaw, kung ayaw mo palang lumamig ang pagkain mo, bakit hindi ka nalang bumangon sa sofa at ikaw na mismo ang kumuha? Pero sa halip na sabihin ito, nagngit-ngit na lang siya sa loob, mariing pinisil ang kanyang mga kamao, at sa kabila ng galit, yumuko siya at mahinahong humingi ng paumanhin. Walang pakialam ang babae, padabog itong pumasok sa kanyang apartment at malakas na isinara ang pinto. Pagkaalis ng bruha, huminga ng malalim si Haejun Lee at pinilit pakalmayan ang sarili. Kung magrereklamo ang babaeng yun, baka hindi ako makatanggap ng order ng ilang araw. Wala siyang magagawa, kailangan niyang tiisin. Mabigat ang hakbang niya pababa ng gusali. Matapos ang ilang sandali, nakasakay siya sa kanyang motor at tumuloy sa susunod na delivery. Kasabay ng takbo ng motor, pumasok sa isip niya ang mapait na katotohanan, kasalanan ko rin naman ito. Kung hindi lang ako isang pulubing walang ibang pagpipilian. Habang nagmamaneho, napansin niyang may harang sa kalsada kaya napilitan siyang huminto. Napalingon siya sa unahan at nanlaki ang mga mata. Isang napakalaking portal ang bumukas sa kalagitnaan ng lungsod. Gates na naman, sambit niya. Ilang taon na ang nakalipas mula nang magsimulang lumitaw ang mga gates sa buong mundo. Ang mga ito ay nagsisilbing lagusan patungo sa mga dungeon na puno ng mababangas na halimaw. Isang banta na hindi kayang labanan ng ordinaryong tao. Ngunit sa panahong iyon, may mga Diyos na tinatawag nilang mythicals, na pumili ng iilang tao at binigyan sila ng hindi kapanipaniwalang kapangyarihan. Sila ang mga napili upang labanan ang mga halimaw. At ang buong mundo ay tinawag silang hunters. Pero para sa isang pangkaraniwang tao tulad niya, ang lahat ng ito ay wala namang epekto kundi dagdag na sakit ng ulo. Napabuntong hininga siya, mukhang mapipilitan akong maghanap ng ibang ruta at paliligiran na naman to ng napakatagal. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Nang sagutin niya ito, halos mabingi siya sa sigaw ng kanyang boss. Anong sinabi mo sa customer? Tumawag ang may-ari ng restaurant. Kinansela nila ang serbisyo natin at lumipat sa ibang delivery company. At lahat yun dahil bastos ka raw. Nanlamig si Haejun Lee sa kaba. Marami na akong problema, tapos dadagdagan mo pa. Sigaw ng kanyang boss. Simula ngayon, 1 linggo kang hindi makakatanggap ng kahit anong order. Nagulat si Haejun. Pero boss, hindi naman. Ngunit wala na. Ibababa na ng kanyang boss ang tawag. Mabilis niyang tiningnan ang kanyang telepono at nanlumos sa nakita. Ang babaeng customer kanina ay nag-iwan ng review, kasama ang isang litrato ng pagkaing itinapon sa inidoro. Sa caption nito, nakasulat, "Nakatira lang ako sa tapat ng restaurant na to, pero umabot ng mahigit kalahating oras bago dumating ang pagkain.
At anong natanggap ko? Malamig na pagkain at basang-basa ang mga side dish. Sa inidoro lang ang bagsak nito. Mabilis niyang tinawagan ang kanyang boss upang magpaliwanag, pero bago pa man ito makausap, napahawak siya sa ulo at napasigaw sa frustration. Pero ang bayaran ng renta ay sa susunod na linggo na. Wala na siyang kita sa isang linggo. Kailangan niyang maghanap ng ibang trabaho. Mukhang magbubuhat na naman ako sa bodega. Napaisip siya ng malalim. Bakit hindi ako napili ng mythical gods? Kung isa lang sana siyang hunter, hindi na niya kailangang maghirap ng ganito. Sa wakas, napabuntong hininga siya at napagpasyahang umuwi na lang. Ngunit bago pa siya makaalis, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang kakaibang tunog, tila tunog ng alpa. Napakunot-noo siya at inilabas ang telepono. Napamulagat siya sa nakita. Isang kakaibang system window ang lumitaw sa screen. Mayroon kang bagong delivery order. Napakunot-noo siya. Ano to? Wala siyang matindaan na may ganitong app sa kanyang cellphone. At anong klaseng notification ito? Bago pa niya ito lubusang maintindihan, biglang nagliwanag ang screen ng kanyang telepono. Sa isang iglap, nakaramdam siya ng biglaang pagkahilo, at sa isang iglap, nawala ang lahat. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, hindi na siya nasa kalsada. Sa harapan niya, isang malaparaisong tanawin, napapalibutan siya ng mga ulap, at sa unahan, isang gintong tarangkahan na bumubukas patungo sa isang mar-angle na palasyo sa itaas. Napamulagat siya sa gulat at takot. Saan to? Ano to? Panaginip ba to? O pinili ako ng mga Diyos? Muli niyang tiningnan ang system notification at napaiyak sa tuwa. Sa wakas, makakaalis na rin ako sa kahirapan. Hindi ko na kailangang maging isang delivery boy. Ngunit ilang sandali lang, lumitaw ang isang mensahe sa kanyang cellphone. At sa halip na isang hunter application, isa itong delivery service. Tumingin siya sa screen at nalito sa nakitang order. Isang bote ng nectar. Ano to? Nagpasya siyang tanggapin ang order para malaman kung ano talaga ito. Pagkatapos, bumukas ang gintong tarangkahan sa harapan niya, at napatingin siya sa daan ng may pagkamangha. Sumakay siya sa kanyang motorcycle at dumaan sa mga tarangkahan, saka huminto sa mismong entrada ng palasyo. Tiningnan niya ang paligid at nag-isip. Ayon sa mapa, dapat nandito na yon. Hindi ka panipaniwala. Ito ang tirahan ng mga Diyos. Lumapit siya, puno ng paghanga sa kagandahan ng lugar. Nang makalapit palalo, napansin niya ang malalaking pintuang nasa harapan niya. Kukunin ko ba ang order dito? Dahil sa pananabik, kumatok siya ng excited. Kung makakasalubong ko ang isa sa mga mythical gods, baka may pagkakataon akong maging isang hunter. Ilang segundo lang, bahagyang bumukas ang pinto, at isang dalaga ang lumitaw sa awang nito. Sino yan? Tanong nito. Pagkakita sa kanya, agad niyang napagtanto, isa siyang Diyosa. Napakamot siya sa ulo at pilit na ngumiti, saka bumati sa kanya at ipinaliwanag kung bakit siya naroon. Pero hindi pa siya tapos magsalita nang bigla siyang pinutol nito. Isang tao, anong ginagawa ng isang mortal sa Olympus? Ipaliwanag mo yan ngayon din. Paano ka nakarating dito? Ipinakita niya ang kanyang order at sinabing siya mismo ay nagtataka rin. May lumitaw lang na kakaibang application sa kanyang cellphone, at nang tanggapin niya ang order, napunta na lang siya rito. Napaisip ang Diyosa, isang delivery application. Maya-maya, bum-ontong hininga siya. Hi, sigurado akong kagagawan na naman ito ni Hermes. Pinagmasdan siya nito ng mabuti at saka nagsalita, mabuti pa, hintayin mo muna ako rito. Karaniwan, bawal hawakan ng mga tao ang mga bagay na to. Naglakad ito papasok, at pagbalik, may hawak na itong bote. Ito na, dalhin mo na ito. Kapag hindi ito dumating sa oras, siguradong magagalit ang kapatid ko. Bigla itong lumapit sa kanya at bamulong, huwag mong iisip ang buksan to, at lalong huwag mong iinom kahit isang patak. Napalunok siya. Oo, opo. Nilingan siya nito ng masama, itinuro ang mga mata nito sa kasya, na para bang sinasabing bantay sarado kita.
Pagkatapos, bumalik ito sa palasyo at padabog na isinara ang pinto sa harapan niya. Napangiwi siya at napabulalas sa isip, ano bang nangyayari rito? Ni hindi pa siya isang hunter, pero pati mga Diyos ay mukhang pinagdududahan siya. Tinignan niya ang bote, kulay dilaw, parang apple juice lang. Itatapon ko na lang kaya to. Lumapit siya sa kanyang motorcycle at napaisip. Ang sabi niya, para raw ito sa kapatid niya. Ibig sabihin, Diyos rin siya. Kung ganoon, baka pwede kong hilingin na maging patron niya ako. Isinuot niya ang helmet at nagpatuloy sa paglalakbay. Ito na ang huling delivery ko sa buhay. Di nagtagal, nakarating siya sa isang tuyot at sunog na lupain. Ayon sa navigator, malapit na siya sa destinasyon niya. Pagsilip niya sa mapa, napaisip siya. Mukhang narito na ako. Maya-maya lang, nakita niya ang isang maliit na bahay malapit sa isang ilog ng apoy. Pag-akyat niya sa hagdan, hinabol niya ang kanyang hininga at ibinulalas, delivery po. Saka siya napaisip, ilang hagdan na ba ang inakyat ko ngayong araw? Pagpasok niya, agad niyang naramdaman ang matinding init. Para akong nasa sauna. Saan nanggagaling ang init na to? Sa gitna ng silid, may isang lalaking humahampas sa bakal gamit ang martilyo. Napansin nitong may tao, kaya huminto ito at lumingon. Sino yan? Mabilis na winagaway ni Heijan Lee ang kanyang kamay. Huwag mong isipin na magnanakaw ako. May delivery ako para sayo. Lumapit ang lalaki. Nagniningning ang mga mata nito sa saya. Ako'y nagagalak. Siguradong pinadala ka ng kapatid ko. Tinitigan ni Heijan Lee ang Diyos. Talaga bang magkapatid sila? Hindi sila magkamukha. Baka hindi sila tunay na magkadugo. Biglang nagsalita ang Diyos, ngunit huwag kang magkamali, hindi ako si Hermes. Bigla itong pumalo ng espada sa ere at malakas na sumigaw, isang mortal. Paano ka nakarating dito? Napaatras si Heijan Lee at nasabi, teka lang. Ang kapatid mo mismo ang nagpahatid nito sayo. Mabilis niyang inabot ang bote ng nectar. Pagkakita nito sa bote, agad itong kumalma. Talaga bang naihatid mo ito nang hindi tinikman kahit isang patak? Tanong ng Diyos. Ngumiti si Heijan Lee at sinabing, hindi ako magnanakaw na nagnanakaw ng order ng iba. Inabot niyang muli ang bote. Bigla na lang tumawa ng malakas ang Diyos, tila batuwang-tuwa sa narinig. Napakalupit. Isang lagok lang ng nectar na yan, at magiging Diyos ka na. Nagulat si Heijan Lee. Ano raw? Hindi siya makapaniwala. Hindi man lang siya natukso. Dahil hindi niya alam ang epekto nito, hindi niya ito binigyang pansin. Ngunit ngayon, napatingin siya sa bote, tila naakit. Ibig sabihin, ang bagay na hawak ko ngayon, na parang ordinaryong apple juice, ay may kakayahang gawing Diyos ang sinumang uminom nito. Sa wakas, may isang bagay na nasa kanyang mga kamay na maaaring magpabago ng kanyang kapalaran. Ito na ang magpapalaya sa akin mula sa buhay bilang isang delivery boy, magpakailanman. Akmang tatanggalin na niya ang takip ng bote nang biglang naunahan siya ng Diyos. Ginamit nito ang ngipin upang buksan ang bote, dahilan para kabahan si Heijan Lee. Pagkatapos, walang alinlangang ininom ng Diyos ang laman nito. Napamulagat si Heijan Lee. Hintay lang, kahit isang lagok man lang. Ngunit huli na, naubos na ng Diyos ang lahat ng nectar, saka nito ibinagsak ang bote sa sahig at malalim na bamantong hininga. Gustong-gusto kong ubusin ang nectar sa isang lagok. Napatulala si Heijan Lee. Matagal-tagal na rin mula noong huli akong nakainom ng ganito kasariwang nectar. Tiningnan siya ng Diyos. Mukhang naihatid mo ito nang walang kahit anong abala. Gusto ko yan. Ngumiti ito at iniabot ang kamay. Ako si Hephaestus. Nagkamay sila, at sinabi ni Heijan Lee ang pangalan niya. Ngunit tila hindi ito narinig ng tama ng Diyos, Heijan Lee. Tanong nito, litong-lito. Napalunok si Heijan Lee. Hindi, Heijan Lee po, hindi Heijan Lee. Pero tila hindi siya pinansin ni Hephaestus. Sa halip, lumakad ito pabalik sa pandayan at ngumiti. Sariwa na ulit ako, oras nang bumalik sa trabaho. Nagpaalam ito sa kanya, magandang paglalakbay sa'yo, bata.
Biglang ipinatong ni Heijen Lee ang kamay niya sa balikat ni Hephaestus. Teka lang. Napatingin si Hephaestus sa kanya at nagtataka. Napakamot si Heijen Lee at pilit na ngumiti. Hindi niyo pa po ako binabayaran. Saglit na tumahimik si Hephaestus. Hindi kita binayaran. Di ba po may bayad ang delivery? Sambit ni Heijen Lee. Napaisip saglit si Hephaestus, saka biglang tumawa at tumalikod. Di ba dapat natanggap mo na yon? Napatulala si Heijen Lee. Ano yon? Biglang naalala niya ang kanyang delivery app. Binuksan niya ito at tiningnan ang screen. Ano to? Sambit niya. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa kanya. May lumabas na notification. Nakakuha ka ng 1,000 puntos para sa matagumpay na delivery. Bigla siyang nagising, nasa kama na siya sa bahay. Napatingin siya sa system window, nakikita pa rin ang kanyang mga puntos. Hindi ito panaginip. Sabi niya sa sarili, muli siyang nabalot ng liwanag, at sa isang iglap, bumalik siya sa lupa. Sa una, inakala niyang isa lang itong panaginip, pero nariyan pa rin ang notification. Bigla siyang napatalon sa kama. Ano to? Paano ko gagamitin ang mga puntos na to? Hindi ba talaga pwedeng pera na lang? Napakalapit ko na sa mga Diyos, tapos ito lang nakuha ko. Nainis siya, sobrang unfair. Pero biglang nag-refresh ang system window, at lumabas ang isang bagong mensahe. Pwede mong ipagpalit ang puntos sa tindahan. Napakunot ang noo niya. Tindahan. Binuksan niya ang store tab. May kailangan akong bilhin. Nag-scroll siya pababa at nakita ang listahan ng mga produkto. May gintong mansanas, palakol, tingga at gintong palaso, at isang motorcycle. Napangiwi siya. Ano tong kalokohan na to? Bumantong hininga siya, wala man lang gamit para sa mga hunter dito. Nagpatuloy siya sa pag-scroll pababa, nawawalan na ng pag-asa. Hanggang sa makita niya ang isang item. 10,000 won? Halaga, 1 punto. Napamulagat siya. Ito ba ang iniisip ko? Dagli niyang pinindot ang buy button. Maya-maya, isang 10,000 won na papel ang lumitaw sa ibabaw ng ulo niya at bumagsak sa pagitan ng kanyang mga paa. Napanganga siya, pinulot niya ito, pinagmasdan ng mabuti, at tiningnan ang system window. May natitira pa siyang 999 na puntos. Hindi makapaniwala, muling nagpunta sa tindahan si Heijen Lee. Napatingin siya sa buy button. Kung totoo ito, walang pag-aalinlangan, pinindot niya ito ng maraming beses. Maya-maya lang, biglang bumagsak ang pera mula sa kisame. Nanlaki ang mata niya. Hindi na niya napigilan ang sarili, napangiti siya ng malawak at agad na inipon ang mga perang bumagsak. Tumayo siya at inihagis ang mga pera sa ere, tumatawa ng malakas. Ito ang totoong gantimpala, hindi ako nananaginip, di ba? Tanong niya sa sarili. Agad siyang nagbihis at lumabas ng bahay. Nagpunta siya sa isang mamahaling restaurant at bumili ng pagkain. Pagsubo niya sa unang kagat, napaluha siya. Ang sarap. Totoo ito. Pati sa ATM, sinubukan niyang ipasok ang isa sa mga perang nakuha niya. Totoo nga, natitira sa kanya ang 800 puntos, nakatumbas ng 10 milyon. At lahat ng ito, para lang sa isang delivery. Habang patuloy siyang kumakain, naiyak siya sa tuwa. Napansin ng waitress ang luha niya. Sir, okay lang po ba kayo? Tumawa siya habang nagpupunas ng mata. Sobrang sarap lang po. Naguluhan ang waitress, pero ngumiti na lang. Nang matapos kumain, napaisip si Hawan. Ano ang gagawin ko sa perang to? Biglang bumukas ang TV sa tabi niya. Nasa balita ang pinakamalakas na hunter guild sa bansa, ang Yongwon Guild. Inanunsyo ng host, formal nang lumagda ng kontrata si Hayong Seong Lim sa Yongwon Guild. Napatingin si Heijen Lee sa screen. Nakakaintriga. Nagpatuloy ang balita. Ang bagong kasapi ay kasalukuyang naghahanda para sa isang raid sa Thart Arrows Dungeon, isa sa pinakamapanganib na piitan sa mundo. Napaisip siya, dapat ba akong sumali sa mundo ng mga hunter, o manatili na lang sa pagiging isang delivery boy ng mga Diyos? Ipinakita sa TV ang bagong kasapi ng Yongwon Guild,
si Hayong Seong Lim, na agad na umangat sa panglimang pwesto sa rankings. Ayon sa balita, may haka-haka na ang patron saint ni Hayong Seong Lim ay isa sa mga Diyos ng Olympus, si Hephaestus. Nanlaki ang mata ni Haejun Lee. Ang patron saint niya, si Hephaestus. Pero agad niyang inalis sa isip iyon. Para sa kanya, si Hephaestus ay hindi isang patron saint, siya ang pinaka-the best na customer sa buong mundo. Matapos kumain, lumabas siya ng restaurant habang hinahaplos ang tiyan. Busog na busog ako. Biglang tumunog ang isang alpa mula sa kanyang bulsa. Napakunot ang noo niya. Bago na namang order, may kakaibang pakiramdam siyang bumalot sa kanya. Mabuti na lang at nakarating siya roon gamit ang kanyang motorcycle. Mabilis siyang sumakay, nagsuot ng helmet, at inilabas ang kanyang telepono. Nagpa-pop up sa screen ang system message. May bago kang order. Pinindot niya ang accept at sa isang iglap, napunta na naman siya sa mundo ng mga Diyos. Habang nakapikat pa rin ang kanyang mga mata. Pagkatapos, dinilat niya ang kanyang mga mata, napansin niyang nasa ibang lugar siya. Napapalibutan siya ng isang napakagandang hardin. Kinuha niya ulit ang phone para tingnan ang detalye ng order, pero bago pa niya ito makita, biglang may narinig siyang boses mula sa gilid. Ikaw ba si Haejun Lee, sambit ng Diyos? Napalingon siya at nakita ang isang Diyosa na nakatayo sa kanyang harapan. Ako si Demeter, pagpapakilala nito. Dali-daling tinanggal ni Haejun Lee ang kanyang helmet at magalang na yumuko. Isang karangalan pong makilala kayo. Ngumiti si Demeter. Ang pamangkin ko ang nagsabi sa akin na isa kang deliveryman. Napataas ang kilay ni Haejun Lee. Pamangkin. Oo, si Hephaestus. Halos mabilawkan siya sa gulat. Pamangkin. Tiningnan niya ang mukha ni Demeter, saka inalala ang itsura ni Hephaestus. Magkamag-anak sila, hindi sila magkamukha. Napakamot siya ng ulo at pilit na ngumiti. Sinabi ng Diyosa, pinuri ka ng pamangkin ko. Napakabilis mo raw maghatid ng mga order. Napangiti si Haejun Lee sa papuri. Aba, syempre naman. Kahit anong kailangan ninyong ipadala, ako ang bahala. Sa isip niya, kung katulad lang ito ng huling order, panalo na naman ako. Madali ang kita. Napakabuti niyan. Sagot ni Demeter. Sandali lang. Itinaas ng Diyosa ang kamay, at sa isang iglap, lumitaw sa kanyang palad ang isang maliit na kahon ng regalo. Ito, sabi niya, pakidala sa anak ko. Biglang nagbago ang ekspresyon ng Diyosa. Sayang at hindi ako mismo makapunta. Nanlungo ang mukha nito, at sa hindi inaasahang pangyayari, unti-unting nalanta ang bulaklak sa buong hardin. Lumalim ang kulay ng langit. Naguluhan si Haejun Lee. Ano to? Nagpasalamat si Demeter, pagkatapos ay bumalik sa kanyang tahanan. Naiwang nagtataka si Haejun Lee. Teka, bakit biglang nalanta ang mga bulaklak sa hardin? Bakit biglang dumilim ang langit? Napatingin siya sa maliit na kahon sa kanyang kamay. Ano to, isang lunchbox? O baka, isang bomba? Umiling siya. Huwag na nating isipin yan. Ang mahalaga, may bayad to. Ibinulsa niya ang kahon at sumakay sa kanyang mope. Nag-check siya ng direksyon sa app. Biglang lumiwanag ang screen, at sa isang iglap, bumalik siya sa lupa. Agad niyang binuksan ang navigator. Saan ko nga ba to ihahatid? Lumabas sa screen ang address. Sinchon Station. Nagulat siya. Nasa Noryangjan ako ngayon. Nag-isip siya. Bakit nasa South Korea ang anak niya? Akala ko ba, hindi pwedeng umalis ang mga Diyos sa kanilang tahanan? Gusto niyang malaman ang sagot, kaya nagpatuloy siya sa biyahe. Habang tumatakbo ang motorcycle, hindi niya mapigil ang mapangiti. Sa lahat ng order ko, ngayon lang ako na-excite ng ganito. Isa lang ang tanong niya ngayon, magkano kaya ang bayad dito? Maya-maya, nag-pop up ang system notification. Paparating ka na sa destinasyon. Dahan-dahan niyang tinanggal ang helmet habang nanginginig ang mga kamay. Hindi pwede to. Pagtingin niya sa harapan, isang dambuhalang tarangkahan ang bumungad sa kanya. Nanlaki ang mata niya. Dito nakatira ang anak niya.
Isa ito sa pinakamapanganib na dungeon sa buong mundo. Hindi basta-basta tinatawag na libingan ng mga hunter ang lugar na ito. Wala pang sino mang nakabalik mula rito ng buhay. Biglang kinilabutan si Heijen Lee. Pero, baka naman nasa labas lang siya. Nag-refresh ang system window, at muling lumabas ang mapa. Napatitig siya rito. Bakit parang mapa ng RPG to? Pilit niyang tinapik-tapik ang screen, saka napatili. Ito ay isang malaking kalukuhan. Napailing siya. Hinding-hindi ako papasok dyan. Hindi. Kahit kailan. Napagpasyahan niyang i-cancel ang order. Ngunit bago pa niya mapindot ang cancel, lumabas ang isang babala sa screen. Babala, ang pagkansela ng order o paglagpas sa oras ng delivery ay haantong sa divine punishment. Natulala si Heijen Lee. Divine punishment. Napalunok siya. Anong klaseng trabaho tong pinasok ko? Biglang lumitaw ang isang system window sa harapan niya. Natitirang oras para ihatid ang order, 42 minuto at 40 segundo. Kasunod nito, isa pang notification ang lumabas. Babala, ang divine punishment sa pagkaantala o pagkansela ay ang pagiging isang baboy habang nananatili ang iyong kamalayan. Namilog ang mga mata ni Heijen Lee. Ano? Napahawak siya sa ulo at napasigaw. Anong klaseng kaparusahan to? Sino ba ang nakaisip ng kalokohang to? Muli siyang napatingin sa tarangkahan ng dungeon. Sa harapan nito, may nakabantay na mga armadong hunter. Napabuntong hininga siya. Paano ako makakapasok? Wala akong hunter's license. Biglang sumagi sa isip niya ang imahe ng tonkotso, pritong bacon, at sinigang na baboy. Napailing siya. Hindi ako pwedeng maging baboy. Muling lumitaw ang system window. Kung kailangan mo ng tulong, maaari kang tumingin sa tindahan. Dali-dali niyang binuksan ang store menu, naghahanap ng kahit anong pwedeng makatulong sa kanya. Baka naman may mabibili akong item na makakatulong dito. Napakunot ang noo niya. Paano kung wala? Pwede kayang i-cash out ang points at magbayad na lang ng hunter para gawin to para sa akin. Habang nagbabrowse siya, isang item ang agad na tumambad sa kanya. Sale, Kaini Replica. Presyo, 800 points. Ganap na tinatago ang presensya ng gumagamit. Maaring gamitin ng 2 beses lamang. Tumatagal ng 30 minuto kada gamit. 800 points. Para sa 2 gamit lang. Napanganga siya. 8 milyon won para sa isang peking balabal. Ano to, scam? Napamura siya sa isipan niya. Mga Olympian talaga, puro kayo manloloko. Pero wala na siyang ibang pagpipilian. Binili niya ang Kaini Replica. Biglang lumitaw ang isang helmet sa harapan niya, lumutang sa hangin, at tumama sa kanyang motorcycle. Aray ko! Bumagsak ang helmet sa lupa, gumugulong pa ilang beses. Napapikit siya sa sakit, hindi sa ulo niya, kundi sa isipin na katumbas ng helmet na ito ang 8 milyon won. Nanginginig ang kamay niyang pinulot ito at saka sinuot. Natitirang oras bago matapos ang epekto, 28 minuto at 20 segundo. Sumakay siya sa kanyang motorcycle at dinerecho ang tarangkahan. Nagmamadali siyang pumasok, dumaan mismo sa mga gwardya. Napabahing ang isa sa mga gwardya. Ang lakas ng hangin. Sabi naman ng kasama niya, huwag mo nang pansinin yan. Darating na rin si Yonggwon Guild para sa raid. Samantala, si Heijen ay nasa harapan na ng portal. Napahinto siya. Napalunok. Narito na talaga ako. Sinong matinong tao ang kakain ng lunch sa ganitong lugar? Humigpit ang hawak niya sa gas handle. Bahala na. Itinodo niya ang arangkada ng motorcycle at tumuloy sa portal. Sa isang iglap, nasa loob na siya ng dungeon. Maligayang pagdating sa dungeon, fart arrows. Lumabas ang isang status window sa harapan niya. Status window. Pangalan, Heijen Lee. Edad, 20. Kasarian, isang lalaki. Espesyalidad, deliveryman. Hunting license, wala. Kontrata sa makalangit na patron, wala. Pisikal na kakayahan, wala pa rin sa ngayon. Superpowers, wala pa rin sa ngayon. Espesyal na kakayahan, wala pa rin sa ngayon. Napakamot siya ng ulo.
Bakit parang wala akong kwentang tao sa status na to? Habang nagmamadaling bumabaybay sa kalsada gamit ang kanyang motorcycle, hindi niya pinansin ang mga halimaw sa paligid. Sa bawat liko niya, ramdam niyang papalapit na siya sa destinasyon. Sa wakas, nakita niya ang isang malaking kuweba. Sa bungad nito, may nakatayong isang stone guardian. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho at dumaan sa isang tulay na nakausli sa isang ilog ng nag-aalab na lava. Sa ilalim niya, puno ng nagngangalit na halimaw. Natitirang oras, 5 minuto at 30 segundo. Sa huli, narating niya ang dulo ng dungeon. Huminto siya sa lugar, nasaan ang tatanggap ng order. Sigaw niya. Napansin niyang walang kahit sinong tao sa paligid. Nagulat siya, nagtagumpay ako. At wala pang 30 minuto. Sabi niya sa sarili. Hindi ako magiging baboy. Napangiti siya at kinuha ang kanyang telepono. Matapos i-double check ang order, sumigaw siya. May nag-order po ng delivery. Biglang nagliwanag ang paligid. 3 matingkad na ilaw ang lumitaw sa harapan niya, halos mabulag siya sa sinag nito. Pagdilat ng kanyang mga mata, nakita niya ang isang napakalaking anino sa harapan niya. Nang hamupa ang liwanag, nanlaki ang mata niya sa matinding takot. Isang halimaw ang nasa kanyang harapan. Isang higanti nilalang. Isang higanteng aso na may 3 ulo. Si Cerberus. Halos mahulog siya sa kanyang motorcycle dahil sa gulat. Namutla ang mukha niya. Muntik na siyang maiyak sa takot. Naisip niya na mas mabuti pang pinili niyang maging baboy na lang. I got so much more.